na ang may init na aksyon sa Customs Check. Apat na smuggler na kinasuhan ng Bureau of Customs hinatulang guilty ng korte. Mahigit 205 million pesos na kinita ng BOC sa pagpapasubasta ng dalawang Bugatti sports car na ibalik na sa kaban ng bayan. Magagandang reforma at hataw na koleksyon ng kita ng BOC, pinuri ng palasyo kasunod ng SONA ng Pangulo. Mahigit 41,000 balikbayan boxes na inabandona ng mga scammer na forwarders na i-deliver na ng BOC. Makabagong sistema na hango sa Singapore, target na rin gamitin sa modernisasyon ng BOC. Nawawalang kita ng pamahalaan sa talamak na smuggling, pumalo na sa hanggang 30 bilyong piso. Operasyon kontra sa mga smuggler, mas paiigtingin pa ng BOC. Sa ating isumbong kay Commissioner, congestion sa mga pantalan dahil sa natetenggang mga cargo container. Paano nga ba tinutugunan ng customs? Ipapaliwanag mismo sa atin yan ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa mga biyahero naman, nasubukan nyo na bang sumakay sa connecting flights? Alamin ang ilang tips at requirements na isi-share namin sa Know Before You Go. Sa atin namang good news tayo, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kinilala bilang isa sa most trusted at top-performing heads sa gobyerno. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon. Ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisibing boses ninyo dito sa Customs Check. Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Simulan natin ang balitaan sa pinakahuling tagumpay ng Bureau of Customs laban sa mga nasasangkot sa smuggling. Hinatulang guilty ng korte ang 4 na individual sa 2 magkahiwalay na kaso ng smuggling. Patunay ito na hindi lang basta pagsabat ng mga iligal na produkto ang trabaho ng BOC, kundi hinahabla at ipinapakulong din ng ahensya ang mga nasa likod nito. Narito ang report. Guilty ang hatol sa 4 na individual na sangkot sa 2 magkahiwalay na kasong smuggling. Sa unang kaso, na-convict ang isang individual na gumamit umano sa YJC International Corporation bilang consignee for hire. Para ito sa pag-aangkat ng mga produktong idineklara bilang plastic products noong Enero 2021. Pero sa physical examination na diskubre ng customs ang halos 1,600 karton ng sigarilyo. Hinatulan ang akusado ng 12 taon at 1 araw hanggang 15 taon at 1 araw na pagkakakulong. Sa isa pang kaso, nahatulan din ang President, Vice President at Corporate Secretary ng ADN Finance Marketing Corporation. Sangkot sila sa illegal na pag-i-import ng mga mamahaling sasakyan noong Mayo 2021.
2 sasakyan lang ang idineklara nila pero nadiskubre ang isang 2020 Chevrolet Camaro ZL1 at halos 100 gamit na gulong. Walang Certificate of Authority to Import Motor Vehicles ang kumpanya. Hinatulan ng 3 opisyal ng 6 na taon hanggang 10 taon at 1 araw na pagkakakulong. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, pinapakita lang nitong hindi lang hinaharang ng BOC ang mga ilegal na kargamento kundi hinahabla rin ang mga nasa likod ng smuggling. Malinaw raw ang mensahe ng mga kasong ito. May kapalit ang paglabag sa batas. Importante talaga na papanagot natin yung mga nagkakasala sa batas, particular dito sa ating anti-smuggling campaign, upang talagang madala yung mga dating nakikinabang dito sa mga smuggling hanggat hindi nila nakikitang seryoso ang pamahalaan na meron pinakukulong. Lalo na dapat maipakulong natin yung mga opisyal o mga may-ari kasama ng mga protektor nito mga smuggling. Importante yan upang talaga matigil to. Kundi man biglaan, unti-unti ito matitigil. Kinilala naman ni Nepomuceno ang BOC Legal Service at DOJ sa pagsusulong ng mga kaso. Importante rin daw ang pakikipagtulungan ng Customs sa iba't ibang ahensya. Kailangan natin talaga ng tulong din ng iba't ibang ahensya, kagaya ng National Bureau of Investigation, NBI, upang matulungan tayo sa kanilang, sila ang mas magaling, sila ang mas mayroong kakayanan, sila ang may network or expertise. Meron din ang Bureau of Customs. Subalit pag pinagsama naman natin to, mas mahalaga yan at mas epektibo. At hihingi din tayo ng tulong sa CIDG upang mas mapalawak natin yung ating kapasidad, mapalalim upang talaga maimbestigahan ng tama at maging matibay yung mga kasong isasampa natin sa korte laban dito sa mga smugglers. May babala naman si Nepomuceno laban sa importers at negosyanteng nagbabalak na magpuslit o mali ang idinedeklara sa kanilang mga produkto. Sayang lang ang kanilang puhunan kapag kayo nahuli. At sinisigurado ko kayo, kapag nahuli yung inyong pinilit ipuslit dito sa ating bansa, yan ay pag nahuli natin, walang areglo. At kapag nalaman ko pang may nag-aareglo, dagdag kaso lang yan. So dapat talaga gawin na nila yung tama. Sa ilalim ng pamumuno ni Nepomuceno, nasa 30 kaso na ang inihain ng BOC laban sa mga sangkot sa customs fraud, smuggling, misdeclaration at undervaluation at illegal importation. Pagtitiyak niya, magpapatuloy ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga sangkot sa smuggling at iba pang lumalabag sa customs laws. Tumataginting na 205 milyong piso. Yan ang formal na na-turn over ng Bureau of Customs sa Bureau of Treasury. Nagmula ito sa matagumpay na pagbenta sa 2 nakumpiskang luxury sports cars na iligal na ipinasok sa bansa ng mga dayuhang operator na sangkot sa iligal na pogo. Narito ang report. Formal na itinurn over ng Bureau of Customs sa National Treasury ang mahigit 205 million pesos na nalikom mula sa negotiated sale ng 2 Bugatti Chiron na nakumpiska noong 2024 dahil sa kawalan ng tamang importation documents. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang ceremonial turnover kung saan binigyang diin niya na ang nalikom na halaga ay makakadagdag sa pondo ng pamahalaan para sa mga pampublikong programa. We have to transform idle assets into revenues as fast as possible. The money that has been generated from the sale of the 2 Bugatti units will be put to good use. Nakita nyo naman siguro yung budget natin ngayon, talagang ginagamit na mainly for education, health, and infrastructure among others. So all these revenues that are being generated, kailangan po namin to. Bago maisakatuparan ang negotiated sale, ilang beses munang tinangkang ipa-auction ng Bureau ang mga sasakyan. Mula Setyembre 2024 hanggang Pebrero 2026, 5 public auctions ang nabigo dahil walang qualified bidders, habang naging bigo rin ang unang negotiated sale matapos walang maghain ng alok. Sa huling negotiated sale noong Marso 26, 2026, ang Elite Garage Corporation ang naging nag-iisang offeror at nagain ng bid na 205 million pesos para sa 2 sasakyan. Kabilang sa halagang ito ang 101.508 million para sa 2017 Blue Bugatti Chiron at 103.508 million para sa 2019 Red Bugatti Chiron. Unang napasakamay ng Customs ang mga nasabing luxury cars matapos makumpiska noong 2024. Konektado umano sa ilang pogo operator ang mga Bugatti.
Lumalabas din na posibleng ipinuslit lang papasok ng Pilipinas ang mga sasakyan dahil kulang nga sa mga importanteng dokumento. Dalawa sa mga nagmamay-ari nito ang pinaghahanap pa pero kinasuhan na rin ng Customs. Ayon naman sa Customs, hindi nagtatapos sa pagkumpiska ng mga ilegal na inaaangkat na sasakyan ng kanilang tungkulin. Layunin din ng ahensya na matiyak na ang mga forfeited assets ay napapakinabangan at naibabalik sa pamahalaan sa pamamagitan ng maayos at transparent na pagbibenta. Maraming salamat at meron tayo ulit na nagawang maganda para sa ating mga kababayan. As of 205,016,000 pesos ang ating maidadagdag na magagamit naman ng ating pamahalaan para sa mga programang makakatulong sa ating mga kababayan. Ang ganitong halaga ay magagamit na pagtulong sa mga programa, proyekto. Sinabi rin ng Bureau na ang maayos na pamamahala sa mga forfeited assets ay bahagi ng mas malawak na layunin nito na palakasin ang transparency, accountability at epektibong pagpapatupad ng customs laws. Para sa Bureau of Customs, ang bawat matagumpay na pagkumpiska ay hindi lamang pagpigil sa ilegal na pagpasok ng mga kalakal, kundi pagtitiyak din na ang halaga ng mga nakukumpiskang assets ay maibabalik at mapapakinabangan ng mga Pilipino. Kahit bilyon-bilyong pisong kontrabando ang masabat, balewala kung walang nakukulong. Aminado ang Bureau of Customs na kulang ang pagkumpiska para mapatid ang smuggling sa bansa. Ito'y dahil baha pa rin ang pera sa mga sindikato. Ang mas malaking hamon ng ahensya, tuluyan ng ipakulong ang mga big-time smuggler para matapos na ang talamak na operasyon. Narito ang report. Isa sa mga pangunahing tinutukan ng Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mas agresibong kampanya laban sa agricultural smuggling. Sa panayam kay Commissioner Nepomuceno sa Net 25 program na ano sa palagay nyo, ipiniliwanag niya kung paano pinalalakas ng ahensya ang kampanya laban sa mga smuggler. Ayon sa kanya, mula pa lamang sa pag-upong commissioner, nilinaw na niya sa mga tauhan ng ahensya na walang puwang ang pagpapalusot ng mga smuggled agricultural products sa mga pantalan ng bansa. Anila, hindi lamang ito issue ng pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Direkta rin umano itong nagpapahirap sa mga magsasaka, nagpapababa ng kita ng pamahalaan at naglalagay sa panganib sa kalusugan ng mga mamamayan kapag ang mga produkto ay hindi dumaan sa kinakailangang inspeksyon at pagsusuri. Dito mismo sa aming mga tauhan, una-una nilinaw po natin na talagang zero tolerance dapat ang BOC, at least during my term, at lalo silang mahirapan kapag mayroong smuggling ng agricultural products. No? Hindi lang po dahil sa nawawalan ng hanap buhay ating magsasaka at nababawasan din po yung kita ng pamahalaan. Bukod dyan, meron din po peligro o delikado ito sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Kaya talagang diretsyo po ang ating pakikipaglaban dito. Subalit aminado rin ng commissioner na hindi sapat ang makasabat lamang ng mga kargamento. Ayon sa kanya, ang mas malaking hamon ay ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga operasyon. Sa kabila ng mga nasasabat na kontrabando, patuloy pa rin umanong nagpapatuloy ang smuggler dahil napakalaki ng kanilang kinikita at hanggat wala pa rin nakukulong, naniniwala ang ahensya na magpapatuloy ang mga sindikato sa kanilang iligal na gawain. May mga sinampahan naman po ng kaso na. No? In fact, there are 26 cases na mga isinampa ng kaso. Hanggat wala po kasi talaga nakukulong, ay hindi po madadala yan dahil napaka-lucrative po ng smuggling. Yan po ay bilyon-bilyon na po nahuli namin. Subalit tuloy-tuloy pa rin ho sila. No? Kasi malaking pera po talaga yan. Kahit nahuhuli ang kanilang kargamento, lumusot lang yung iisang shipment nila. Parang bawi na ho sila kagad eh. Dahil dito, mas pinalalakas pa ng Bureau of Customs ang pagbuo ng mga kasong maisasampa laban sa mga smuggler. Nakikipagtulungan na rin ang ahensya sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at National Prosecution Service upang masiguro na matibay ang mga ebidensya bago pa mandalhin ang mga kaso sa hukuman. Layunin nitong maiwasan ang pagkakabasura ng mga kaso at mas mapataas ang posibilidad ng conviction. Humingi po ako ng tulong formal sa NBI, sa Department of Justice, sa National Prosecution Service. Ang kailangan natin gawin talaga, maging malakas po yung mga isasampa nating kaso. Simula pa lang sa
case preparations, investigation, hanggang sa pagsampa ng kaso, airtight dapat. Ibig sabihin, malakas po isasampa nating kaso, hindi po ito madidismiss. Kasabay nito, mas agresibo na rin ang paggamit ng mga batas laban sa mga malalaking operasyon ng agricultural smuggling. Ayon sa Commissioner, nagsimula na rin ang paggamit ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa mga malalaking kaso. Umaasa ang ahensya na sa paglalapat ng mas mabigat na parusa, mas mararamdaman ng mga smuggler ang bigat ng batas. Sa unang pagkakataon po, ginamit po yung batas na yan. Nagsampa po tayo ng violation ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act or AAES nitong Enero. Inaasahan natin kapag yan ay humawak ng rehas, yung mga masasampahan formal sa korte at yan ay walang bail. Naniniwala po tayo na nararamdaman po ng mga importers at would-be smugglers na nag-iisip mag-smuggle na talaga seryoso tayo sa kampanya laban sa agricultural smuggling. Ngunit habang humihigpit ang pagpapatupad ng batas, patuloy rin umanong nagbabago ang mga paraan ng mga smuggler. Kung dati iilan lamang ang mga rutang ginagamit, ngayon ay mas marami ng mga daungan at paraan ng paglilipat ng mga kontrabando upang makaiwas sa mga operasyon ng pamahalaan. Dahil dito, mas pinalalawak din ang koordinasyon ng Bureau of Customs sa Philippine Navy, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies. Dinamihan naman po nila yung naglalanding sa backdoor, yung tinatawag pong backdoors. At nag-expand pa sila sa parting Bataan, Batangas, sa gitna ng dagat, mula sa malaking barko na international ship, barko, lilipat sa mas maliit na barko. So ganyan po, gumagawa po sila ng iba't ibang paraan. Malaki rin umano ang maitutulong ng impormasyon mula sa publiko sa pagtukoy sa mga totoong utak ng mga operasyon. Ayon kay Commissioner, hindi sapat na ang mahuhuli ay mga driver, helper o pahinante lamang. Ang mas mahalaga ay ang pagtukoy sa mga financer, operator at mga protector ng mga smuggling syndicate. Matulungan kaming matukoy kung sino talaga ang mga nagpipinansya nito, operator, protector. Hindi lang tayo titigil dapat dun sa helpers, pahinante, drivers, hanggat di po natin natukoy sino nasa likod talaga. Upang hikayatin ang mas maraming magsumbong, muling binigyan diin ng Commissioner ang isumbong kay Commissioner Platform. Ginagarantiyahan nila ang pagiging kompedensyal ng mga impormasyong ipadadala ng publiko at sisikapin ng ahensya na mas mapalalim pa ang mga investigasyon na batay sa mga matatanggap na ulat. Meron po tayong isumbong kay Commissioner, very confidential yan. Kahit wag po nilang ilagay pangalan nila. Kapag maganda po yung informasyon, tatrabuhin po namin yon. Tulungan niyo po ako, ginagarantiya ko po kayo na ito ay sikreto. Tinatrato namin na talagang delikadong informasyon at tatrabuhin po namin yan. Sa kabila ng patuloy na pagbabago ng mga pamamaraan ng mga smuggler, naniniwala ang Bureau of Customs na sa pamamagitan ng mas mahigpit na enforcement, mas matitibay na kaso, paggamit ng makabagong teknolohiya at aktibong pakikipagtulungan ng publiko, mas mapapalakas pa ang kampanya laban sa agricultural smuggling at mas mapapanagot ang mga nasa likod ng mga operasyon nito. Patuloy ang pagsabak sa matinding modernisasyon ang Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Target ng ahensya na tuluyang sugpuin ang smuggling at korupsyon sa BOC sa pamamagitan ng kanilang full digitalization program sa lahat ng pantalan sa bansa. Narito ang report. Doble kayod ngayon ang Bureau of Customs sa mas pinaigting nitong operasyon laban sa smuggling sa lahat ng pantalan at paliparan sa buong bansa. Mula nang maupo si Commissioner Ariel Nepomuceno sa Customs noong Hulyo ng nakaraang taon, umabot na sa 40 billion pesos na halaga ng iba't ibang smuggled goods at agricultural products ang nasabat nila sa kaliwatan ng operasyon ng BOC. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, malaking bagay ang kooperasyon ng BOC sa ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng DOJ at NBI para masawata ang mga smuggler. Hindi po tayo titigil dun lamang po sa pagsampa ng kaso sa mga helpers, drivers, pahinante. Dapat po matumbok po natin kung sino po talaga yung nasa likod ng mga smuggling po. Dun lang po titigil po yan. Batid daw ni Commissioner Ariel na marami pa silang trabaho, pero ang problema, kulang din sila sa gamit at mga tao. Matutugunan lang daw ito sa pamamagitan ng modernisasyon ng ahensya, gaya ng pagbili ng bagong X-ray machines, patrol boats at pagkuha ng dagdag ng mga tauhan na may sapat na kasanayan.
Kailangan may sariling kakayanan po ang BOC para kami na po ang accountable, kami na ang responsable. Kung mali, kung magkakaroon po ng pagkukulang, kami rin nasisisihin ng tama. Bukod sa border security operations, isa rin sa tinututukan ng DOC ang modernisasyon sa mga pasilidad at proseso sa mga airport at pantalan para mabilis at mas maayos ang paglabas-pasok ng mga kargamento. 8 po yung areas na dapat nating i-automate, mula sa accreditation, sa pagbabayad, hanggang x-ray, maging smart, hanggang po sa mga examination area, may mga CCTV na nakakakilala ng tamang kilos, maling kilos. 8 areas po yan. Wala pong magpapatigil dito, nakalaban po ng tama, kalaban ng modernisasyon. Kaya po nating maayos to ng mga June, July next year. Naka-roll out na tayo, naka-pilot testing na yung tinatawag na customs processing system. Sumatotal, posible raw abutin ng mahigit 10 bilyong piso ang pag-digitalize at pagbili ng mga bagong gamit para sa 56 na major at subports sa buong bansa. Kaya para makalikom ng sapat na pondo, gusto ni Commissioner Ariel na ipasok sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP program ang pag-modernize sa mga pasilidad ng DOC. Kailangan daw ito para tuluyin ng matuldukan ang mga ghost consignee at brokers for hire sa mga pantalan. Yung mga wala namang pondo, huwag tayong mag-alala. Ang gagawin po natin dyan, ginagawa namin ngayon yung public-private partnership. Ang gagastos po, private sector. At hindi naman po yan maniningil ng malaki. Binabantayan ko po yan. Dahil sa mga reformang ito, nananatiling lampas sa target ang koleksyon ng DOC sa kabila ng 7 billion pesos na dagdag sa revenue target ngayong taon. Naniniwala ang ahensya na maaabot pa rin nito ang 1 trilyong pisong koleksyon sa pamamagitan ng pinaigting na pagbabantay sa lahat ng pumapasok na shipment sa bansa. Talagang dapat higpitan ng todo yung assessment natin. Ibig sabihin, hindi uubra yung misclassification na tinatawag, yung iniiba po ba? Yung laman ng container, iniiba po yung ulat. Dapat napakahigpit niya para maging tama po yung computation, magiging tama yung collection. Pangalawa, kapag hindi sila sumunod naman dyan, wala naman ako magagawa kundi talagang ng trabaho o tanggalin po sa trabaho pag kinakailangan. Mula sa mahigit 42,000 inabandonang balikbayan boxes, mahigit 700 na lang ang natitirang hindi pa naihahatid sa mga pamilya ng OFW ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon sa Commissioner, umaabot sa 330 milyong piso ang natangay ng mga tiwaling cargo forwarder at consolidator mula sa libo-libong OFW. Matapos makuha ang pera ng ating mga kababayan, hindi ito ibinayad ng mga lokal na kumpanya para sa shipping costs, duties, taxes at iba pang port charges sa Pilipinas. Dahil dito, naipit at inabandona ng mga logistics firms ang libo-libong balikbayan boxes sa mga pantalan ng Maynila, Cebu at Davao ng hanggang 3 taon. 9 na kumpanya na ang sinampahan ng BOC ng mga reklamong kriminal na kasalukuyan ng dinidinig sa DOJ. 2 naman sa mga nakasuhang firm ang nag-alibay na nabiktima lang din sila ng kanilang mga foreign partner. Bagay na patuloy pang iniimbestigahan ng ahensya. Samantala, naghain naman ng alok na kompromiso ang Makati Express Cargo. Gayunman, nilinaw ng BOC na kailangan munang kunin ang panig ng mga nabiktimang OFW bago ang anumang areglo. Hindi naman po natin dapat kagad tanggapin yan dahil ang biktima naman po dito ay hindi lang BOC, hindi naman po ako. Kinakailangan isang guni din po natin doon sa mismo mga nabiktima ng mga OFWs. Yun po ang problema. Hinahanap ko pa ang mekanismo kung paano naman po sapat ang ating pakikipag-ugnayan sa mga mismong biktima kung sila ba ay papayag o hindi dito sa kompromiso na ino-offer po ng Makati Express. Pag-areglo, ganon. Susunod, Bureau of Customs pinuri ng Malacanang dahil sa magandang performance ng ahensya. World-class customs technology ng Singapore pinag-aaralan kung pwedeng dalhin sa Pilipinas. Nawawalang kita ng gobyerno dahil sa smuggling, pumapalo ng hanggang 30 bilyong piso. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Halos isa sa bawat pamilyang Pilipino ay may kapamilya, kamag-anak, kaibigan o kakilalang OFW.
o mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. At sa tuwing nababanggit ang salitang abroad, kadikit na riyan ang balikbayan boxes. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Maliban sa mga OFW, maaari ring magpadala ng balikbayan boxes ang mga kababayan nating naninirahan na sa ibang bayan at ang mga Pilipinong biyahero o namasyal panandalian sa ibang bansa. Alam mo bang may pribilehiyong ma-exempt ang balikbayan boxes na mapatawan ng duty and taxes mula sa BOC? Para ma-exempt, sundin lamang ang mga sumusunod. Una, ikaw ay dapat na dokumentadong OFW under POEA o DFA. Ang halaga ng iyong shipment ay nakabase sa tagal ng pamamalagi sa ibang bansa. Pangalawa, laman lang dapat ng kargamento ay mga gamit na pang-personal at hindi items na pang-negosyo, hindi pang-resale o pang-benta. Pangatlo, ang tax exemption privilege ay maaari ma-avail hanggang 3 beses lamang kada taon. Siguraduhin ding kumpleto ang mga dokumento gaya ng information sheet or custom declaration form na makikita sa customs.gov.ph o makukuha sa iyong consolidator. Kopya ng passport biographical page na nagpapatunay ng inyong pagiging isang Filipino at itabi rin ang invoices o mga resibo ng items na nakaloob sa inyong balikbayan boxes para masigurong tama ang impormasyon at maiwasan ang anumang pagkaantala. Tandaan din na iwasang maglakip sa kahon ng kung anumang mga bagay na ipinagbabawal sa Pilipinas, gaya ng illegal na droga, baril o firearms, bomba o explosives, mga peke o counterfeit na produkto at commercial goods. Para sa buong listahan ng mga ipinagbabawal na produkto, i-check ang Section 118 ng CMTA o ng Customs Modernization and Tariff Act. Ang bawat balikbayan box ay masusing iniinspeksyon ng Bureau of Customs, hindi para pahirapan ang OFW, kundi para masigurong walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino. Para maiwasan ang anumang problema at pagkaantala ng inyong balikbayan boxes at mapatawan ng penalties, maging tapat sa pagdeklara ng laman ng box. Huwag maglagay ng bawal. Kumpletuhin ang mga dokumento at siguraduhin din na lehitimo at accredited ang inyong freight forwarders para iwas scam at panluloko. Ang mga balikbayan box ay simbolo ng pagmamahal ng Pilipino sa kanyang pamilya at ang Bureau of Customs ay katuwang ninyo para matiyak na ang pagmamahal na ito ay makarating ng ligtas sa inyong mga mahal sa buhay. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paalala ng Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Kasunod ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, umani ng papuri mula sa Malacanang ang Bureau of Customs. Ito ay matapos maitala ang patuloy na pagganda ng performance ng ahensya sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Narito ang report. Kinilala ng Malacanang ang mahalagang ambag ng Bureau of Customs sa mga naging tagumpay ng administrasyon kasunod ng 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa ang BOC sa mga best performing agency sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa dami po ng accomplishments ng administrasyon, kulang po
itong oras na ito dahil marami pa po. Marami siyang dapat na masabi sana patungkol sa accomplishments ng Bureau of Customs. Binigyang diin din ni Castro ang tuloy-tuloy na paglago ng koleksyon ng BOC, pagpapadali sa kalakalan, digital transformation at mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling. Sa totoo lang po, parang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. at ni Commissioner Ariel Nepomuceno, talagang walang nagiging isyong negatibo ang Bureau of Customs at napakaganda po ng kanilang mga achievements at mga nakokolekta. Nagpasalamat naman ang Customs sa pagkilala mula sa tanggapan ng Pangulo na anila'y patunay ng sama-samang pagsisikap ng libu-libong kawani ng ahensya sa pagpapatupad ng koleksyon ng tamang buwis, pagpigil sa smuggling at pagpapalakas ng lehitimong kalakalan. Iginiit din ni Commissioner Nepomuceno ang buong suporta ng BOC sa adhikain ni Pangulong Marcos para sa isang mas epesyente, mas transparent at mas maayos na pamahalaan. Importante sa ating mga tauhan na nakikilala rin yung kanilang sakripisyo at maayos na pagtatrabaho sa Bureau of Customs. Ito ay magsisilbing inspirasyon at ganoon na rin, paghamon na rin to na ituloy-tuloy pa natin yung maganda nating ginagawa. Nasimulan na natin to at tayo hindi titigil, pagbutihin pa natin yung ating trabaho dito sa Bureau of Customs. Hindi naman nabago ang pagkilala ng palasyo sa accomplishments ng Customs. Kamakailan lang, pinuri rin ng Malacanang ang koleksyon ng BOC sa unang 6 na buwan ngayong taon na pumalo sa mahigit 491.7 billion pesos mula Enero hanggang Hunyo. Patunay lamang ito ng patuloy na pagsisikap ng mga kawani ng BOC na pagandahin ang kanilang koleksyon at serbisyo sa bansa. Ang tagumpay na ito ay patunay lamang sa sama-samang pagsisikap ng 17 collection districts ng BOC. Pinag-igting na sa pagpapatupad ng batas at patuloy na modernisasyon ng mga sistema at proseso ng ahensya. Pinag-aaralan na ng Bureau of Customs ang world-class customs technology ng Singapore. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, hindi ito basta gagayahin kundi iaakma sa ating bansa upang pabilisin ang cargo processing at supilin ang pagpasok ng mga illegal na kargamento. Narito ang report. Hindi lang simpleng pangarap kundi misyon ngayon ng Bureau of Customs na palakasin ang kanilang ahensya sa pamamagitan ng modernisasyon mula sa paggamit ng mas makabagong teknolohiya, digitalization at mas pinahigpit na pagbabantay sa mga pantalan. Ginagawa lahat ng BOC para makasabay sa pandaigdigang kalakalan at sa mga bagong taktika ng mga smugglers. Kailangan na natin talaga sabayan. Sa panayam kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa programang Spot Report ng DZMM, hindi na sapat ang tradisyonal na paraan ng pagbabantay sa mga pantalana dahil patuloy ding nagbabago ang mga paraan ng pagpapuslit ng illegal na droga, agricultural products, sigarilyo at iba pang kontrabando. Kasabay ng mas pinaigting na operasyon laban sa smuggling, sinabi ni Commissioner na kailangan ding baguhin ang mismong sistema ng Bureau upang mas maging mabilis, mas ligtas at mas transparent ang bawat transaksyon. Ang tama po natin gawin upang matapos finally itong ating suliranin sa BOC ay ang ating modernisasyon, ang full digitalization ng Bureau of Customs. Yan po ang ating direksyon at yan din po ang utos ni Pangulong Bongbong sa akin nung ako'y magsimulang mamuno dito sa BOC. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinusulong ng Bureau ay ang ganap na digitalization ng customs process mula sa pagsusumite ng dokumento hanggang sa paglalabas ng mga kargamento. Sa ilalim ng planong ito, inaasahang maisasagawa ng online ang filing evaluation, payment at cargo release upang mabawasan ang personal na transaksyon at mapabilis ang serbisyo sa mga importer at exporter. Ayon sa Bureau, hindi lamang pagpapabilis ng proseso ang layunin ng digitalization, kundi ang pagbuo rin ng isang sistemang mas madaling masubaybayan, ma-audit at maprotektahan laban sa katiwalian. Evaluation, payment, releasing, dapat yan wala nang kausap na taga-BOC. Of course, mahal ko ang aking mga tauhan, subalit kailangan na natin talaga sabayan yung buong mundo na fully automated na sila. Dapat tayo ganun din. Sa paghahanap ng pinakamainam na modelo, sinabi ni Commissioner Nepomuceno na pinag-aaralan ng Bureau ang customs technology ng Singapore na kinikilala sa buong mundo dahil sa mahigpit
mahigpit na pagpapatupad ng border controls at mataas na antas ng automation. Ayon sa Commissioner, hindi layunin ng Bureau na basta gayahin ang sistema ng Singapore, kundi iakma ang mga teknolohiyang napatunayang epektibo upang tumugon sa pangangailangan ng Pilipinas. Naniniwala ang Bureau na makatutulong ang naturang sistema sa pagpapabilis ng cargo processing habang pinatitibay ang pagbabantaya laban sa mga iligal na kargamento. Ginagamit po natin na kandidato rito ay ang teknolohiya po ng Singapore. Napakaganda po niyan. Mahigpit ang Singapore. Doon nga, sabi ko nga, bubble gum nga. Bawal pa nga doon no? Mahigpit po sila sa kanilang sistema. Ayon pa sa Commissioner, magiging epektibo lamang ang automation kung halos wala ng pagkakataon para sa manual intervention sa mga regular na transaksyon. Aniya, kapag nananatili ang discretionary decision o manual overrides, nananatili rin ang posibilidad ng pagkakamali, pagkaantala at maging ng katiwalian. Dahil dito, target ng Bureau na bumuo ng isang full roof system na magtitiyak ng pare-pareho at transparent na pagproseso ng bawat shipment. Ang full automation dapat 100%. Hindi po pwedeng 95-99% yan. Hindi obra. Kailangan foolproof yung ating system. Kasabay ng modernisasyon, patuloy ring pinapalawak ng Bureau ang kampanya laban sa smuggling sa pakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Department of Agriculture, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Commissioner, hindi na lamang mga driver, pahinante o courier ang target ng kanilang mga operasyon, kundi maging ang mga nasa likod ng mga smuggling syndicate. Aniya, patuloy ding nagbabago ang mga modus ng mga sindikato mula sa backdoor smuggling, illegal manufacturing hanggang sa high-sea smuggling. Kaya kailangan ding magbago ang kakayahan ng Bureau na tukuyin at hadlangan ang mga ito. Ang madalas na uhuli ay yung mga tauhan lamang, drivers, pahinante, helpers. Hindi po ito matitigil kapag doon po lang at sila lang po ang ating nahuhuli. Kaya't nga nakapag-formal tayong ugnayan sa National Bureau of Investigation at sa PNP, sa kanila CIDG, upang tulungan naman ang Bureau of Customs na laliman pa yung ating pagtugis dito sa mga kalaban ng ating bansa. Sinabi rin ni Commissioner na ang modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng bagong teknolohiya, kundi bahagi rin ng mas malawak na reforma upang mapataas ang koleksyon ng pamahalaan at maprotektahan ang ekonomiya laban sa smuggling. Anya, isa sa mga sukatan ng tagumpay ng reforma ay ang pagtaas ng koleksyon ng Bureau na aniya ay nagpapakita ng mas mahigpit na pagpapatupad ng patas at pagbawas sa revenue leakages. Dagdag pa niya, noong nakarang taon ay nakapagsagawa ang Bureau ng mahigit 1,700 anti-smuggling operations na nagresulta sa pagkakasamsam ng mga iligal na kargamentong nagkakalaga ng mahigit 79 na bilyong piso. Para sa Bureau of Customs, ang modernisasyon ay hindi lamang pagpapalit ng lumang sistema sa bago. Layunin nitong gawing mas mabilis ang pagproseso ng lehitimong kalakalan, mas mahigpit ang pagbabantay sa mga hangganan ng bansa at mas mahirap para sa mga smugglers na makalusot sa pamamagitan ng isang moderno, mas transparent at mas mahusay na customs systems. Aabot sa 20 hanggang 30 bilyong piso ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa walang tigil na smuggling sa bansa. Pero ayon sa Bureau of Customs, hindi lang ito usapin ng nawawalang buwis. Tinatamaan din ang kabuhayan ng mga magsasaka, nalalagay sa panganib ang kalusugan ng mga mamamayan at patuloy na nakikinabang ang mga malalaking sindikato. Narito ang report. Mula sa malakihang agricultural smuggling sa Subic hanggang sa mga ilegal na pabrika ng sigarilyo sa Tarlac at Pampanga, mula sa mga backdoor smuggling routes sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi hanggang sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes na nasabat sa Cebu. Ilan lamang ito sa mga sunod-sunod na operasyon na inilunsad ng Bureau of Customs laban sa mga smuggler sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong taon. Pero higit pa sa mga nakukumpiskang kontrabando, mas malaki ang halaga ng nawawala sa pamahalaan dahil sa smuggling. Iba-iba po yung yung estimates Opo. Ang official reports, ang estimates po kung magkano nawawala sa atin, yan ay between 20 to 30 billion pesos Grabe. Maaring mas malaki pa yan kung tutusin dahil sabi nga hindi natin alam kung ano hindi natin alam. Pero hindi lang umanukita ng pamahalaan ang nalulugi. Pinakatinamaan din ang mga lokal na magsasaka na nakikipagsabayan sa murang mga ipinupuslit na produkto.
Dagdag pa rito ang posibleng panganib sa kalusugan kapag nakakalusot ang mga hindi dumadaan sa tamang inspeksyon at regulasyon. Bukod sa nawawalang kita sana ng pamahalaan kapag sila ay sumusubok mag-smuggle, ay yung masamang epekto nito sa ating mga kababayan, mga magsasaka. Tinatamaan ang kanilang negosyo, mahirap na nga sila, lalo pa silang nahihirapan sa buhay kapag may smuggling. At bukod dyan, meron ding banta sa kalusugan ng ating mga mamamayan kapag makakalusot po ang mga agricultural products. So, illegal drugs, agricultural products, mga peking mga gamot, yan ay pinipilit na rin pong ipasok ng ating mga kalaban ng mga smugglers. Kaya naman, tuloy-tuloy ang sinasagawang mga operasyon ng Bureau of Customs laban sa smuggling. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umaabot na sa 1,715 ang matagumpay na operasyon na kanilang isinagawa kontra sa iba't ibang uri ng kontrabando. Tinatayang nasa mahigit 79 billion pesos ang kabuang market value ng mga nakumpiskang iligal na kalakal. Kasabay ng pagdami ng mga operasyon, mas pinalalalim na rin ng Bureau of Customs ang pagtugis sa mga utak ng smuggling. Mula noong nakarang taon, 84 na kaso na ang naisampa ng ahensya. Layunin ng BOC na hindi na lamang mga driver, pahinante o helper ang mananagot, kundi pati ang mga financer, operator, protector at mga kasabwat na nasa likod ng mga sindikato. Ayon sa Bureau of Customs, may mga kaso na ring nagresulta sa pagkakahatol ng mga opisyal ng mga pribadong kumpanya. Tinanggap ng Bureau of Customs Port of Clark ang mga opisyal ng Homeland Security Investigations ng U.S. Department of Homeland Security para sa isang courtesy visit. Muling iginiit ni District Collector Jairus Reyes ang pangako ng Port of Clark na palakasin ang pandaigdigang pakikipagtulungan sa larangan ng border security at customs enforcement. Binigyan diin sa naturang pagpupulong ang patuloy na pagsisikap ng BOC Port of Clark na protektahan ang mga border ng bansa habang pinapadali ang lehitimong kalakalan at paglalakbay. Binisita at sinuri ng mga opisyal ng Bureau of Customs ang itinatayong bagong gusali ng Port of Iloilo upang tiyaking on track o nasa tamang schedule ang konstruksyon nito. Nagsagawa ng ocular inspection ng mga opisyal ng Internal Administration Group noong July 16 para matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng bantalan. Kasama sa inspeksyon ng mga opisyal ng Port of Iloilo, kinatawan ng DPWH Region 6 at ang kontraktor ng proyekto na nagbigay ng ulat at update sa takbo ng kanilang trabaho. Matapos ang inspeksyon, agad nagpulong ang mga opisyal upang mas palakasin ang koordinasyon sa mga susunod pang hakbang. Ayon sa BOC, bahagi ito ng modernisasyon ng ahensya upang mapagbuti ang mga pasilidad at makapaghatid ng mas mabilis na serbisyo sa publiko. At yan ang mahahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod, pagtugon ng Customs sa congestion sa mga pantalan dahil sa mga natetenggang cargo container, hihimayin natin sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Every year, thousands of motor vehicles enter the country, each requiring accurate validation, proper tax assessment, and coordinated processing across agencies. As the workflow evolved, some steps remained manual or handled separately, creating opportunities to make the process even more connected and seamless. In line with Commissioner Ariel F. Nepomuceno's integrity, accountability, and modernization, or IM movement, and in close partnership with the Land Transportation Office, the Bureau of Customs takes that important next step today. We proudly launch the Electronic Certificate of Payment, or ECP system, a new and engineered platform from the BOC's Management Information Systems and Technology Group to optimize and streamline the motor vehicle importation process. The ECP system integrates all major stages: submission, validation, processing,
and transmission into one secure and automated workflow. Duties and taxes are automatically verified through the BOC's E2M system, while enhanced review mechanisms ensure that only validated and tax-compliant vehicle information is sent to the Land Transportation Office for registration. With the valuable support and collaboration of the LTO, a real-time feedback link with the Land Transportation Management System is now in place, strengthening interagency coordination and enabling faster, more seamless exchange of information. For stakeholders, the system offers simpler, more transparent processes, online registration, real-time tracking, and complete audit logs that reinforce visibility and institutional integrity. The ECP system also expands coverage to all motor vehicle transactions, including replacement parts, ensuring consistency and accuracy across the entire workflow. With this launch, and guided by the I Am movement, the Bureau of Customs moves confidently toward a more connected, technology-enabled, and citizen-focused future, delivering better service for stakeholders and the Filipino public. Nagbabalik ang customs check. Malaking sakit sa ulo ngayon sa mga depot at terminal ang mga empty container na hindi maibalik at mga truck na nakatenga. Ayaw kasing tanggapin ang mga bakanteng container dahil walang ibinibigay na return schedule ang mga shipping line. Ang matindi nito, habang nakatambak ang mga container sa mga truck, patuloy naman ang patong-patong na multa sa mga trucker at importer. Reklamo ng mga negosyante, bakit may parusa at singil pa rin kung ang mga depot at shipping lines naman ang walang mapaglagyan? Ang problemang yan kasama ang matinding epekto nito sa trapiko at negosyo at ang aksyon ng Bureau of Customs. Hihimayin natin dito sa Isumbong kay Commissioner. Nagkakaroon ng port congestion kapag mas mabilis ang pagdating ng mga container kaysa sa paglabas ng mga ito. Lalong bumibigat ang problema kapag hindi maibalik ang empty containers. Nababawasan ang mga truck na pwedeng kumuha ng cleared cargo. Sa Port of Manila at sa MICP, dalawang international ports yan sa Manila, komplikado talaga yung sitwasyon natin dyan. Dahil unang-una, sa bawat 5 containers na pumapasok sa bansa, 4 na containers, naiiwan yan dito dahil isa lang yung ating ine-export. Ibig sabihin, mas malakas yung ating importations kaysa sa exports. No? So talagang may naiiwan dito na napakaraming empty or walang laman na containers. So yun ang unang ugat ng problema natin. Sa reklamong ipinaabot sa Isumbong kay Commissioner, sinabing may mga pagkakataong walang available na return allocation mula sa shipping line o sa itinalagang depot. Ang return allocation ang nagsasaad kung saan at kailan maaring ibalik ang empty container. Kapag walang slot, nananatili ito sa truck o sa yard ng trucking operator. Hindi magamit ang truck sa susunod na biyahe, kaya mas maraming cleared cargo ang hindi agad nakukuha sa terminal. Dahil kadalasan, ayaw tanggapin yung kanilang containers na walang laman sa yarda ng shipping lines kung wala naman silang bit-bit na containers na may lamang for export. So tinatanggihan sila at kadalasan na-charge po sila ng detention charges. Para sa Port of Manila at Manila International Container Port o MICP, nakasaad sa Customs Memorandum Order No. 13-2019 na dapat tukuyin ng shipping line o agent sa delivery document kung saang depot ibabalik ang empty container. Kung walang space sa itinalagang return area, walang dapat na detention charge sa ilalim ng nasabing order. Basta may patunay na sinubukang ibalik ang container sa loob ng detention-free period. Kailangan pang beripikahin kung pasok sa mga kondisyong ito ang reklamo. Para maberipika ito, kailangan ang bill of lading, container number,
return instruction, itemized billing at record ng mga petsa ng pull-out at attempted return. Mahalaga rin ang gate rejection, email, message o screenshot na walang available na slot. Hindi lahat ng delay ay customs hold. Maaring kulang ang dokumento o permit, wala pang terminal slot, kulang ang release instruction o wala pang return allocation. Kaya kailangang matukoy kung saang bahagi talaga natenga ang container. Customs ang namamahala sa customs clearance at release. Ang shipping line ang nagtatakda ng return instruction. Ang depot ang tumatanggap ng empty container. Ang terminal at trucker naman ang humahawak sa aktwal na paggalaw nito. Pangalawa, nakikita natin na iniiwanan ng mga importers yung kanilang containers dito sa mga pantalan. Diyan naman ay wala pa sa kapangyarihan ng customs sa ngayon na paalisin sila dyan. This will require different agencies doing the solution at the same time. So, komplikado. At the same time, sa labas ng ating mga seaports, maliliit yung kalye. Diba? So, may infrastructure problem din tayo. Kapag hindi magkatugma ang schedule, capacity at sistema ng mga stakeholder, buong supply chain ang bumabagal. Para malaman kung gaano kalala ang congestion, tinitignan ang yard utilization, container dwell time, truck turnaround time at bilang ng cleared cargo na hindi pa nakukuha. Mahalaga rin ang bilang ng empty containers na walang return slot. Pero makikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya, PPA, Marina, DOTR mismo, at maybe DPWH, kung ano ang long-term solutions at short-term solutions covering technology, policy interventions, at processes. Pero bukod sa pangkalahatang solusyon, kailangan ng malinaw na sagot sa mismong sumbong. Naibalik na ba ang empty container? Nabigyan na ba ng return allocation? At narepaso ba ang detention at iba pang singil? Habang tumatagal ang delay, maaring madagdagan ng detention, storage at tracking cost. Kaya kailangan ng itemized billing at kompletong timeline para malaman kung saan naipon ang singil at sino ang dapat magpaliwanag. Kung may kargamento o empty container kang matagal nang hindi gumagalaw, alamin muna ang actual na status. Kunin ang bill of lading, container at entry number, return instruction, tracking record at itemized billing. Alamin kung tapos na ang customs, process at kung may release order na. Tanungin ang shipping line kung saan at kailan maaring ibalik ang empty container. At kung hindi pa rin malinaw kung saan nagkaroon ng delay o kung bakit may singil, isumite ang kumpletong detalye at dokumento sa isumbong kay Commissioner. Itabi ang reference number para masubaybayan ang reklamo. Kapag humingi ang BOC ng karagdagang impormasyon, isumite ito sa loob ng 5 araw para hindi otomatikong magsara ang reklamo. Sa port congestion, hindi lang dami ng container ang usapan. Mahalaga ring malaman kung saan bumagal ang proseso, sino ang responsable at ano ang konkretong aksyon. Kaya kung may reklamong gaya nito, isumbong kay Commissioner. Susunod, para sa mga biyaherong may connecting flights, alamin ang tips at requirements sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas.
Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan, para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Akala ng marami, pagkababa ng eroplano, tapos na ang biyahe, di ba? Pero ang totoo, doon pa lang nagsisimula ang kaba, lalo na kung may connecting flight ka pa. Kaya para hindi ka maiwanan ng susunod mong flight at hindi masayang ang bakasyon mo, narito ang ilang mahalagang paalala sa Know Before You Go. Kung may connecting flight ka, mahalagang alam mo ang mga dapat gawin para maging maayos at hassle-free ang iyong biyahe. Ang connecting flight ay nangangahulugang bababa ka muna sa isang eroplano bago sumakay sa panibagong flight patungo sa iyong final destination. Kung iisang ticket ang iyong itinerary, maaari nang i-check through ang iyong baggage hanggang sa susunod mong flight. Pero kung galing ka sa international flight at lilipat sa domestic flight, maaaring kailanganin mo pa rin kunin ang iyong bagahe sa unang port of entry sa Pilipinas. Dumaan sa customs clearance at ibalik ito sa baggage assistance desk bago ito mailipat sa iyong connecting flight. Sa ilang biyahe, may transshipment agreement ang mga airline kaya direkta nang makukuha ang bagahe sa iyong final destination. Kung may katanungan, mas mainam na makipag-ugnayan kayo sa check-in counter o airline personnel. Kung magkaibang airline ang iyong flight, tandaan na maaring magkaiba ang kanilang baggage allowance. Kaya bago bumiyahe, alamin ang baggage policy ng bawat airline upang maiwasan ang dagdag na bayarin o abala. Siguraduhin ding kumpleto ang lahat ng kinakailangang travel documents para sa iyong susunod na destinasyon. Kabilang dito ang passport, visa kung kinakailangan at iba pang travel o health requirements na ipatutupad ng bansang pupuntahan o ng iyong connecting airport. Mahalaga ring tiyaking sapat ang oras sa pagitan ng iyong mga flight. May tinatawag na minimum connecting time o MCT na nagsasaad ng minimum na oras na kailangan
kailangan pang makalipat mula sa isang flight patungo sa susunod, depende sa airline at terminal. Kung lilipat ka naman ng terminal sa NAIA, may mga libreng shuttle service na maaring sakyan. May libreng shuttle para sa mga pasaherong bumabiyahe sa pagitan ng NAIA Terminals 1 at 2 at para sa ilang PAL codeshare flights mula Terminal 1 papuntang Terminal 3. May shuttle service rin para sa iba pang terminal transfers. Magtanong lamang sa transfer desk ng airport para sa tamang direksyon. Sa tamang paghahanda at kaalaman, mas magiging mabilis, maayos at stress-free ang iyong connecting flight. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, sa ating good news tayo. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno napabilang sa most trusted at top-performing heads ng government agencies. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check. Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service. Hotline number 02-8705-6000. Email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary. Steer clear of prohibited items. And don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Malaki na talaga ang ipinagbago ng imahe ng Bureau of Customs sa ilalim ng Marcos administration. Katunayan, pumwesto bilang ika-4 sa pinaka-pinagkakatiwalaan at pinakamahusay na pinuno ng ahensya si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Batay yan sa isang pinakahuling nationwide survey. Narito ang report.
Nitong Hulyo inilabas ng RP Mission and Development Foundation Incorporated ang survey para sa top performing at most trusted heads of the key government agencies sa bansa. Sa naturang survey, pumang-apat si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa pinakapinagkakatiwalaan at pinakamahusay na pinuno ng mga ahensya ng gobyerno. Nakakuha si Nepomuceno ng 86.7% trust rating at 86.9% performance rating. Malaking pag-angat ito mula sa naunang RPMD survey kung saan nakakuha si Nepomuceno ng 72.1% index of governance. Sinusukat dito ang pananaw ng publiko sa kredibilidad at pamamalakad ng isang opisyal. Patunay rito ang mga parangal at pagkilala na nakuha ni Nepomuceno bilang Commissioner ng Customs. Kamakailan lang nang parangalan siyang Asia's Outstanding Leader of Customs Modernization and Public Service sa Asia's Golden Icon Awards. He is Asia's Outstanding Leader for Customs. Dahil ito sa kanyang pamumuno sa digitalization, modernization at paglulunsad ng reforma sa customs. Binigyan din si Nepomuceno ng Golden Peacock Award of Excellence in Government and Humanitarian Service. Kinilala rito ang pagsusulong niya ng integridad, transparency at partnerships. Patuloy rin ang pagpuri ng iba't ibang stakeholders kay Nepomuceno dahil sa kanyang husay at pangunguna sa reforma sa customs. Sa ilalim din ng pamumuno niya, natanggal ang BOC sa listahan ng government agencies na pinaka-nirereklamo sa Anti-Red Tape Authority. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.